Bad story or a good one? I'm recording now. Okay. How are you doing? Hello. May nagbabalita na ako raw po ay nag-hallucination at nag-delusional. Hindi po totoo yan. Wala po akong, gusto kong sabihin, hindi po ako nag-hallucination at hindi po ako nag-delusional. Ako po na-diagnose ng complex post-traumatic stress disorder. Ilang doktor po ang nagtingin sa akin. Kasi ang ano po niyan ay yung trauma. Palagi po akong mayroong nightmare. At yung pong mga nangyari sa akin, karaan na ano ko po yun. Palagi kong napapanaginipan at bumabalik sa aking alaala. At yun po yung na-trap yun sa utak ko. Kaya nagkaroon po ako ng matinding trauma. Natakot po ako sa ibang tao. Kapag gabi na po, linala ko ang pintuan. Chinecheck ko ang mga bintana at linalak ko ang pintuan at binabarricade ko ang pintuan. Kasi yun nga, nagkaroon ako ng matinding trauma noong kabataan ko pa. Ang ibig sabihin po, ako po ay namolested. Noong ako po ay bago pa lang dito sa Canada. Wala po akong matakbuhan. Wala po akong mahinga ng tulong kasi hindi ko alam ang phone number ng police. Hindi ko yun alam. Kaya, at pinatakot ako na kapag ako nagsumbong, ipapadeport ako. At ma-hire ng hitman para ipapatay ang mga pamilya ko sa Pilipinas. Kaya po nag-sip ako dahil nung kabataan ko yun, ay siyempre bata pa ako noon. Nasa ano pa lang ako po noon, nasa 20 years old. Ilang taon po ako nag-suffer emotionally. Yung ano po, tinago ko po yun ng matagal na panahon. Yung pong hindi ko na nakayanan, nagsuggest ang aking doktor na magpatingin ako sa yung counseling. At ilang taon po ako nag-counseling. Ayun po, na-diagnose po ako ng complex post-traumatic stress disorder. Dahil po sa mga traumang pinagdaanan ko. Wala po akong hallucination at wala po akong delusional at hindi rin po ako nag-hallucination. Yan lang po ang i-clear ko sa inyo na mali po ang diagnose ng taong iyon. Ang nag-diagnose po sa akin ay ang doktor, professional. Ilang doktor po ang tumingin sa akin noon. Na-diagnose po ako August 12, 2012. Yan. Ilang taon po ako nag-suffer at tinago ko po yun. Kaya naapektuhan ako. Kaya siguro nagkasakit ako. Kasi nag-suffer po ako ng matinding depression. Sobrang depressed ko po noon. Dahil sa mga nangyari sa buhay ko. At hindi ko po ikinakahiya ang masamang nangyari sa buhay ko dahil ako po ay biktima lamang. Kahit pala, yung mga taong pinagtiwalaan mo, iyon rin pala ang magpapahamak sa iyo. Kaya, hanggang ngayon, nandito pa yun sa isipan ko. Hindi pa yun naaalis.
Siguro hanggang ako mamatay.